Matapos talunin ni Snow White ang masamang reyna na si Ravenna, nabawi niya ang trono na nararapat para sa kanya. Gayunpaman, may isang kwento tungkol kay Ravenna na hindi pa naisasalaysay. Bago ang kanyang pagbagsak, nakikipaglaro si Ravenna ng chess sa hari sa isang mapanuksong paraan. Ginamit ng hari ang kanyang king piece upang talunin ang pawn ni Ravenna, ngulit dahil dito, nagawa namang talunin ng queen piece ni Ravenna ang hari. Biglang nagsimulang mabulunan ng hari habang dumudugo ang kanyang pyesa. Habang malapit na siyang mamatay, humarap si Ravenna sa kanyang gintong salamin. Pagkatapos ng kanyang pagkamatay, inangkin ni Ravenna ang kaharian kasama ang kanyang kapatid na si Freya. Sa libing ng hari, napansin ni Ravenna na nagkakatinginan sina Freya at ang isang maharlikang nagngangalang Andrew. Isang gabi, tinanong ni Ravenna si Freya tungkol sa kanilang relasyon at tiniyak naman ni Freya na mahal nila ang isa't isa. Nang madaling talunin ni Ravenna si Freya sa chess, pinayuhan niya ang kapatid na matuto mula sa kanilang pagkatalo dahil darating din ang araw na magigising ang kanyang taglay na kapangyarihan. Hindi naniniwala si Freya na magkakaroon din siya ng kapangyarihan tulad ng kanyang kapatid, ngunit ipinaalala ni Ravenna na lahat ng kababaihan sa kanilang angkan ay may angking kapangyarihan. Tinitigan ni Ravenna ang kanyang kapatid at napansin na buntis ito, na labis na ikinagulat ni Freya. Ipinaalam ni Ravenna na may fiancé na si Andrew, ngunit iginiit ni Freya na hindi niya ito mahal at siya lamang ang minamahal ni Andrew. Sinabi pa ni Ravenna na nag-aalala lamang siya para sa kapatid at ayaw niyang masaktan ito sa huli. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Freya at umalis ito. Makalipas ang ilang buwan, nanganak na si Freya. Habang karga niya ang sanggol, nakatanggap siya ng liham mula kay Andrew na nangakong tataka sila kasama ang kanilang anak. Masayang nagtungo si Freya sa kanilang tagpuan. Ngunit napansin niyang nasusunog ang silid ng kanyang sanggol. Nagmadali siyang iligtas ang bata, ngunit huli na siya at hindi niya lubos maisip na ang mismong nagsunog sa anak niya ay walang iba kundi si Andrew. Ang matinding pighati at galit ni Freya ang siyang nagpaalab at sa pagkakataong ito ay lumabas ang kanyang natatanging kapangyarihan na yelo. Hindi nagtagal, umalis si Freya upang magtatag ng sarili niyang kaharian sa Hilaga. Bilang kapalit sa nawala niyang anak, nagpalaki siya ng hukbo sa pamamagitan ng puwersahang pagdukot ng mga bata mula sa iba't ibang nayon. For if she could not raise a child, then in its place. Sa isang paglusob, sina Eric at Sarah ay nadakip. Sinalubong sila ni Freya at ipinangakong mula ngayon ay hindi na sila kailanman makakaranas ng pagdurusa habang nasa ilalim ng kanyang proteksyon. Nang makita niya ang isang batang umiiyak, tinanong niya ito kung namimiss niyang kanyang mga magulang. Umamin si Tal na oo, na siyang ikinadismaya ni Freya. Iginiit niya kay Tal na ang pag-ibig ay isang kasinungalingan. Sinabi niya sa lahat ng bata na huwag hayaang gawing mahina sila ng pag-ibig at idineklara niyang ang pag-ibig ay isang matinding kasalanan sa kanyang kaharian. Pinalaki at sinanay ang mga bata upang maging mga huntsmen. Nahirapan sila noong una, ngunit naging bihasa rin sila sa paglipas ng panahon. Pinagmamasdan sila ni Freya sa pamamagitan ng mga mata ng kanyang ice owl at naging interesado sa kanyang pinakamahuhusay na mandirigma, sina Eric at Sarah. Pagkatapos ng maraming taon, nading dalubhasa si Eric sa paggamit ng palakol habang buong kumpiyansa namang sinasabi ni Sarah na hindi siya magmimintis sa kanyang palaso. Pinapanood sila ni Tal habang dumarating ang mga bagong batang dinadala sa kanilang kaharian. Nakita ni Eric ang isang batang babae na nagtatago sa ilalim ng sako, takot na takot sa Ice Queen. Nakikinig si Sarah habang pinapalakas ni Eric ang loob ng bata. Isang araw, sina Sarah, Eric at Tal ay bumalik mula sa isang digmaan at lumapit kay Freya na nagpuri sa kanila dahil sa kanilang panibagong tagumpay. Kinagabihan, naglalakad si Eric sa kastilyo nang biglang tutukan siya ni Sarah ng kutsilyo sa leeg. Madaling naitulak ni Eric si Sarah sa dingding at naghalikan sila. Nagpatuloy ang kanilang mapusok na gabi at binigyan ni Sarah si Eric ng kwintas na ipinaliwanag niyang tanda ng kanyang pangakong pakakasalan niya ito. Ngunit nangangamba si Eric dahil tiyak na malalagot sila kay Freya sapagkat mahigpit na ipinagbabawal ang pagmamahalan sa kaharian. Sinabi ni Sarah na magkita sila sa looban kinaumaghan upang tumakas. Hindi niya alintana kung mahuli sila basta't maging malaya lamang sila mula sa kamay ni Freya. Nangako si Eric na ibibigay niya ang kanyang buhay kay Sarah at muling naghalikan ng dalawa, hindi alam na pinagmamasdan sila ng kwago ni Freya. Nagkita sina Eric at Sarah sa dapit hapon, ngunit napaligiran sila ng iba pang mga huntsman. Inakusahan sila ni Freya ng paglabag sa pinakamahalagang tuntunin ng kaharian, ang pag-iibigan.
Giit ni Eric, isinugal nila ang kanilang mga buhay para sa mga digmaan ni Freya at palagi silang nagwawagi kaya narapat lamang na maging malaya sila. Hamon ni Freya, labanan nila ang kanilang mga kasamahan at kung mananalo sila, pakakawalan niya sila. Nakipaglaban sina Eric at Sarah sa mga huntsman at napatunayang sila ang pinakamahuhusay. Ngulit nagawang masugatan ni Tal si Sarah at si Eric naman ay nabuwal dahil sa dami ng kalaban. Nang makita ni Sarah na binubugbog si Eric, bumangon siya at muling lumaban habang nabuhayan din si Eric at nagpatuloy. Ngunit ayaw ni Freya na magtagumpay sila kaya lumikha siya ng ice wall sa pagitan nila. Mula sa kabilang panig ng yelo, nasaksihan ni Eric nang saksakin ni Tal si Sarah. Sinuntok niya ang yelo, ngunit halos wala itong naging epekto. Napaluhod siya habang pinapanood ang pagkamatay ng minamahal. Isang mandirigma ang nagpabagsak kay Eric at itinapon siya sa ilog. Pagkalipas ng ilang taon, nakilala at naging kakampi ni Eric si Snow White at magkasama nilang tinalo si Ravenna. 7 taon matapos ang pagtatalo ng masamang reyna, natagpuan si Eric ni King William, ang asawa ni Snow White, at inamin nitong binayaran niya ang mga duwending sina Neon at Gref upang matuntun lang siya dahil matagal na siyang hinahanap ni Queen Snow White. Ipinabatid ni William kay Eric na nawawala ang ginintoang salamin ni Ravenna. Akala nila'y namatay ang mahika ng salamin kasama ni Ravenna, ngunit ilang linggo bago ito nawala, labis nitong naapektuhan si Snow White. Inutusan niya ang kanyang mga kabalyero na dalhin ang salamin sa sanktuaryo, ngunit hindi na sila nakabalik. Sinabi ni William na nais ni Snow White na hanapin ni Eric ang salamin at ikulong ang kasamaan nito sa sanktuaryo, at batid ni Snow White na siya lang ang makagagawa sa misyon na ito. Napagtanto ni Eric na nasubaybayan sila ni Freya, kaya't ipinayo niya kay William na magtungo sila ng kanyang hukbo sa northern border dahil alam na ni Freya ang tungkol sa nawawalang salamin. Pagkatapos, naglakbay si Eric kasama sina Nayon at Griff upang hanapin ang salamin ni Ravenna. Samantala, iniulat ni Tal kay Freya na bumagsak na ang huling kuta sa Hilaga, kaya't sakop na niya ang buong lupain doon. Gayunman, idineklara ni Freya na marami pa siyang lupaing dapat sakupin. Pinayuhan siya ni Tal na huwag makipagdigma sa hukbo ni Snow White. Ibinunyag ni Freya na buhay pa si Eric at hinahanap nito ang salamin ni Ravenna. Balak niyang unahan si Eric makuha ang salamin ni Ravenna dahil gagamitin niya yung kapangyarihan nito upang sumakop pa ng karagdagang lupain. Sa daan, ininsulto ni Griff ang tracking ability ni Eric dahil para sa kanya ay mali ang tinatahak nilang landas. Ngunit, sa pag-usisa ni Eric sa daan, naisip niya na marahil nagtungo muna ang mga kabalyero ni Snow White sa kanlurang gubat upang magtayo ng kampo. Tama nga ang kanyang palagay nang makarating sila sa isang clearing at natagpuan ang bangkay ng mga kabalyero ni Snow White. Natukoy ni Eric na nagpatayan ang mga ito dahil sa impluwensya ng kapangyarihan ng salamin ni Ravenna. Sinundan niya ang kabalyerong nagdala ng salamin at natagpuan ng kakaibang palaso na may diamante at napagtantong ang may-ari ng palaso na ito ang may hawak ngayon ng salamin. Habang kumakain ng tatlo sa isang bar, may grupong pumasok at lumapit sa kanila. Nang mainsulto sila, hinarap ni Neo ng grupo at ipinahayag na si Eric ay isang huntsman. Ibinunyag ng grupo na sila rin ay mga huntsman. Nakipaglaban si Eric at napatumba ang ilan, ngunit dahil sa dami ng kalaban, itinapon siya sa putikan. Ininsulto nila siya dahil sa pagtataksil niya kay Freya para lamang sa isang duwag na babae. Nag-init ang ulo ni Eric sa sinabi nila, ngunit hindi pa rin niya kinaya ang grupo. Bago siya tuluyang patayin, tinamaan ng isang palaso ang kamay ng leader. Mabilis na tinalo ng isang nakahood na figura ang natitirang mga kalaban hanggang umatras ang grupo. Inalis ng figura ang hood at ibinunyag na si Sarah pala iyon. Buhay, ngunit may kinikimkim na galit kay Eric. Pagmulat ni Eric, natagpuan niyang nakatali siya pati na rin ang mga duwende habang si Sarah ay abalang nagpapatalas ng talim. Nang malaman ni Sarah mula sa mga duwende na akala ni Eric ay patay na siya, lalo itong ikinagalit ni Sarah. Ngunit giit ni Eric na nakita niyang napatay siya pero wala na itong magawa. Ipinaalala naman ni Sarah ang pangako ni Eric sa kanya na handa siyang isakripisyo ang kanyang buhay para sa kanya. Ngunit nakita niyang hindi niya ito tinupad at basta na lamang siyang iniwan. Iginigiit pa rin ni Eric na nakita niya mismo kung paano siya pinatay ni Tal, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Sarah.
Ikinuwento ni Sarah na ikinulong siya ni Freya sa piitan ng 7 taon at nang makatakas siya, nanumpa siyang maghihiganti. If you're a fish, the last thing that I'm meant to see. Should be the last thing you see. Kinabukasan, nalaman ni Sarah ang tungkol sa salamin ni Ravenna. Ipinahayag niyang tutulungan niya silang mahanap at madala ang salamin sa santuaryo at pagkatapos noon, maghihiwalay na sila ni Eric magpakailanman. Naisip ni Sarah na baka planong ibenta ng mga magnanakaw ang gintong salamin, ngunit para kay Eric ay malabong dahilan iyon. May mga diamante ang palaso ng mga magnanakaw, kaya duda siyang pera ang habol nila sa salamin. Habang naglalakad sila, bigla silang pinatigil ni Nayon at na-trigger ang isang bitag na muntik na nilang maapakan. Ngunit na-trigger naman ni Griff ang isa pang bitag na tumama sa kanilang lahat. Natuwa si Eric nang mapadikit siya ng husto kay Sarah, ngunit agad siya nitong itinaboy. Lumabas ang isang babaeng duwende na nagngangalang Bronwyn, tuwang-tuwa sa pagkakahuli sa kanila sa kanyang bitag. Inalok siya ni Eric ng diamante kapalit ng kanilang paglaya, kaya tinawag nito si Dorena upang magbantay habang pinapalaya sila. Pagkalaya nila, inalok ni Dorena si Nayon ng tubig ngunit sinungitan niya ito. Masaya na si Bronwyn sa kanyang nakuhang diamante kaya pumayag siyang makipagkasundo. Sinabi niya kay Eric na ang palaso na ito ay pag-aari ng mga goblins. Itinuro niya sa kanila ang kagubatan sa hilagang kanlurang bahagi ng santuaryo upang hanapin ang mga ito. Nais ni Bronwyn na isama nila siya at si Dorina upang magnakaw ng mga kayamanan ng mga goblins doon. Sumang-ayon si Eric na ikinadismaya ni na Griff at Nayon. Habang nagsasagwan sila sa ilog, nagsorry si Nayon kay Dorina sa pagiging bastos niya kanina at nagsimula silang magkaintindihan. Samantala, tinutukso ni Eric si Sarah na tipo raw niya si Bronwyn. Ngunit nagkukunwari itong walang pakialam bagaman hindi niya mapigilang mapangiti sa mga biro nito. Di nagtagal, narating nila ang kagubatan kung saan nakakita si Bronwyn ng isang ruby. Habang naglalakad sila, nadaanan nila ang mga bangkay ng mga goblins na nakasuot ng gintong baluti. Tumawid sila sa tulay na nasa ibabaw ng ilog ng tunaw na ginto at sa wakas ay nakita ang gintong salamin. Gaya ng nangyari sa hukbo ni Snow White, pinatay din ng mga goblins ang isa't isa dahil sa impluensya at kapangyarihan ng gintong salamin. Binalaan ni Eric ang grupo na huwag tingnan ang salamin upang maiwasan ang epekto ng mahika nito. Biglang may malaking goblin na humarang sa kanila. Kaya napako sila sa kanilang kinatatayuan. Umikot ang goblin sa kanilang paligid at naamoy ang ruby na ninakaw ni Bronwyn. Kaya napilitan sina Eric at Sarah na kumilos. Habang nakikipaglaban sila, tinakpan ng mga duwende ang salamin at itinakas ito. Napatumba ng goblin si Eric, ngunit naghagi si Sarah ng mga patalim kaya nagawa niyang sunggaban ito sa mga sungay at pabagsakin. Pagkatapos nilang mapatay ang halimaw, napansin ni Sarah na suot pa rin ni Eric ang kanyang kwintas. Nakumbinsi siya nitong mahal pa rin siya ni Eric, ngunit dumating ang mas marami pang goblin kaya napilitan silang tumakbo. Hinabol sila ng mga goblin at nadakip si Sarah. Pinalaya siya ni Eric at hinarang ang mga nilalang habang tumatawid si Sarah sa tulay. Pagkatawid niya, ibinigsak ni Eric ang tulay upang hindi sila masundan. Ayaw siyang iwan ni Sarah, kaya kumuha siya ng lumang palaso mula sa mga patay na goblin at sinindihan nito. Inilansad niya ang palaso na may apoy at kumalat ang apoy sa mga goblins. Nang hindi niya makita si Eric, nagluksa siya at ang grupo para sa kanya. Bigla na lamang lumitaw si Eric mula sa bangin at ngumiti nang makita niyang nagdadalamhati si Sarah para sa kanya. Nagkampo sila matapos magpasya na ipagpatuloy ang paglalakbay kinabukasan. Nang gabing iyon, tinanong ni Eric si Sarah kung ano ang dapat niyang gawin upang mabawi ang tiwala nito. Mulit iginit ni Sarah na napagpasyahan na niyang hindi na niya ito mamahalin. Ayaw siyang bitawan ni Eric kaya sinabi ni Sarah na patay na ang babaeng dating minahal niya. Inamin niyang may nagawa siyang masasamang bagay at umamin din si Eric na ganoon din siya. Ngulit naniniwala siyang karapat-dapat pa rin sila sa isa't isa. Dinaig sila ng pagnanasa, hinalikan siya ni Sarah at magkasama nilang ginugol ang gabi. Kinabukasan, bahagyang natanggal ang takip ng salamin dahil sa hangin at tila tinutukso si Eric na lumapit, ngunit agad siyang ginising ni Sarah. Ilang sandali pa, nagsimulang magyelo ang kagubatan, na nagpagising sa iba bago dumating ang hukbo ni Freya. Nakipagkita si Sarah sa kapwa niya Huntsman at kay Reyna Freya na nagbunyag na mandirigma pa rin niya si Sarah. Pinadala pala ni Freya si Sarah upang hanapin si Eric dahil alam niyang dadalhin siya nito sa salamin.
Nang insultuhin sila ng mga duwende, pinanigas ni Freya si Dorina at Nayon habang hinarang ang pag-atake ni Eric. Tinukso siya ni Freya dahil pinatawad niya si Sarah kahit alam niyang ipagkakanulo siya nito. Ngunit naniniwala si Eric na mananaig ang pag-iibigan nila ni Sarah. Para pabulaanan ito, inutusan ni Freya si Sarah na patayin si Eric. Paggalayo-layo nila, hinugot ni Bronwyn at Gryff ang palaso mula sa katawan ni Eric. Nagising si Eric at ibinunyag na tinamaan lamang ni Sarah ang kanyang kwintas. Alam niyang hindi ito pumapalya, kaya nakumbinsi siyang sinadya ni Sarah na sa kwintas ito tumama at mahal pa rin siya nito. Bumalik si Freya at ang kanyang hukbo sa kaharian kasama ang nagyelong sina Neon at Dorina. Sa kanyang palasyo, hinarap ni Freya ang gintong salamin kung saan narinig niya ang boses ni Ravenna. Hinikayat siya nitong bigkasin ng mga salitang nakaukit sa salamin. Kaya sinabi ni Freya, "Salamin, salamin. Sino ang pinakamaganda sa lahat?" Bumuga ang salamin ng gintong likido at muling nabuhay si Ravenna. Napaatras si Freya sa takot, hindi makapaniwalang nabuhay muli ang kanyang kapatid. Nais ni Ravenna na gamitin ang hukbo ni Freya upang bawiin ang kanyang kaharian at patayin si Snow White. Kinagabihan, kinuwestiyon ni Freya ang kanyang kapatid dahil sa pag-uutos nito sa kanyang hukbo nang hindi niya nalalaman. Nagdahilan si Ravenna na inakala niyang papayag siya, ngulit igimiit ni Freya na siya ang dapat masunod sa sariling kaharian. Tiniyak ni Ravenna na balak lamang niyang mamuno sa labas ng kaharian ni Freya. Ipinaaalala rin niyang siya ang dahilan kung bakit naging reyna si Freya at nagkaroon ng kapangyarihan. Kinabukasan, naglalakad sina Gryff at Bronwyn kasama ang mga batang pinapasok sa kastilyo. Napansin sila ng isang sundalo at dinala palayo. Pinabagsak ni Bronwyn at Gryff ang sundalong kumuha sa kanila at itinago ito sa loob ng baul. Samantala, umaakyat si Eric sa bangin malapit sa tore at tumalon. Nabunggo siya sa mga bubong hanggang sa napigilan niya ang pagbagsak gamit ang kanyang palakol. Sa loob, kinausap ni Freya ang kanyang hukbo at napilitan siyang utusan silang lumaban para sa digmaan ni Ravenna, ngulit may pag-aalinlangan siya para sa kaligtasan ng kanyang mga mandirigma. Hindi niya alam na nakapasok na si Eric sa kastilyo at nakatutok ang kanyang pana sa reyna. Hello, Eric. Habang inaaresto sina Eric at Sarah ng mga bantay, nagtataka si Freya kung bakit siya ipinagkanulo ni Sarah. Sinagot siya ni Ravenna na ito ay dahil nagmamahala ng dalawa. Hiniling ni Ravenna kay Freya na hatulan sila ng kamatayan, kaya malungkot na nagpasya si Freya na ipapatay sila. Habang dinadala sila sa harap ng reyna, inakusahan sila ng ibang huntsmen ng pagtataksil. Iginiit ni Eric na ang pag-ibig ay hindi nagpapahina, nagpapalakas ito. Hinarap niya si Tal at tinanong kung hindi ba nila minahal ang isa't isa bilang magkakapatid. Gayunman, hinila pa rin siya ni Tal papunta kay Freya. Tinanggap ni Sarah ang kanilang kapalaran. Pinakalma niya si Eric at hinawakan ang kamay nito. Magkasabay silang lumuhod. Nagpasalamat si Eric, ngunit nakapasiya na si Sarah na magsama sila kahit sa kamatayan. Itinaas ni Tal ang kanyang espada para patayin sila, ngunit sa halip, pinutol niya ang kanilang mga posas. Isa-isang naghayag ng pagpanig kina Eric at Sarah ang mas marami pang huntsmen. Ikinagalit ito ni Ravenna at naglabas siyang itim na likidong naging matutulis na talim. Sinimulan niyang patayin ang mga huntsmen sa kabila ng pagmamakaawa ni Freya. Nang makita ni Freya na nasasaktan ang kanyang mga anak, naglunsad siya ng pader na yelo upang harangan si Ravenna. Hinikayat ni Eric ang iba na kunin ang salamin, kaya nagsipag-akyat sila sa pader. Nadismaya si Ravenna na nananatiling mahina si Freya matapos niya itong palakasin. Ipinagtaka naman ito ni Freya at tinanong kung paano siya pinalakas ng kapatid. Tumanggi si Ravenna na sumagot at nagsimulang magduda si Freya. Hinawakan niya si Ravenna at nakita sa isipan nito ang nakaraan, ang totoong nangyari. Lumabas na natakot si Ravenna nang sabihin ng mahiwagang salamin na ang sanggol na pinagbubuntis ni Freya ay magiging mas maganda kaysa sa kanya. Para pigilan ito, iningkanto ni Ravenna si Andrew upang patayin ang kanilang anak. Umatras si Freya, wasak ang kalooban nang matuklasan niyang pinatay ng sarili niyang kapatid ang kanyang sanggol. Ngunit sinumbat siya ni Ravenna na nagkaroon siya ng kapangyarihan dahil sa nangyaring iyon at saka sinaksak si Freya. Sa kanyang panghihina, bumagsak ang pader na yelo. Inatake ni Ravenna ang mga huntsmen, ngulit desperadong ipinagtanggol sila ni Freya.
Nang tumayo si Eric, tinanong siya ni Ravenna kung naniniwala pa siyang nagwawagi ang pag-ibig sa lahat. Nilinaw ni Eric na sapat ang pag-ibig para magtagumpay laban sa kanya. Samantala, ginawang yelo ni Freya ang sahig hanggang umabot ito sa salamin. Nabagsak ni Eric ang palakol, tinamaan ng salamin at nabasag ito. Luminga si Freya at nakita ang bisyon ng kanyang nakababatang sarili na hawak ang kanyang anak. Pinanood niya sina Sarah at Eric na magkayakap hanggang sa nalagutan siya ng hininga. Lahat ng naging yelo ay nabuhay muli, kabilang sina Dorina at Neon. Pinalaya ang mga bata upang makabalik sa kanilang mga nayon kasama ng mga huntsmen. Nang mapagtanto nilang malaya na sila, naghalikan sina Eric at Sarah. Lives.